Magandang araw mga bata! At narito na ang ating aralin para sa makabansa ngayong Quarter 1, Week 2, Day 1. At ito ay tungkol sa pansariling pangangailangan. Ngayon, nais kong ilarawan nyo ang katangiang pisikal ng mga nasa larawan. So, naalala nyo pa ba ang ating aralin tungkol sa katangiang pisikal? Pag sinabi nating katangiang pisikal, ito yung mga panlabas na anyo. Ito yung nakikita ng ating mga mata na itsura ng isang tao. O, ito. Sige nga, ano ang masasabi nyo sa pisikal na anyo ng batang ito? Maaaring bilugan ang kanyang mata, ang kanyang mukha, siya ay payat, at tama lamang ang kanyang height. O, eto naman. O, bilugan din ang kanyang mukha, hindi siya ganong katangkaran at siya din ay payat. Ito medyo mataba, medyo matangkad at malaki. Parang parisukat ang kanyang mukha. Eto naman, mahaba ang kanyang buhok, pati ang kanyang mukha at siya din ay payat. Yan. So, yun yung halimbawa ng mga physical na anyo. So, kung may kulay sila, mailalarawan natin ang kulay ng kanilang balat. Ngayon mga bata, nais kong sabihin ninyo ang ngalan ng mga bagay na inyong makikita. Piliin ang mga bagay na iyong kailangan araw-araw. O ano ito? Sombrero. Ito. Cellphone. Ito. Pagkain. Bag. Tubig. Lapis. Relo. Damit o kasuotan at prutas. So, alin kaya sa mga ito ang kailangan mo araw-araw? Yung hindi pwedeng hindi ito mawawala kasi hindi ka mabubuhay ng maayos. Sige nga, pag-isipan nyo nga. May naisip na ba kayo? Okay. So, ang ilan lamang sa mga yan ay ito. Siyempre, kasama ng pagkain, kasuotan, at etong prutas. Etong lapis, kailangan nyo to pag pumapasok kayo sa paaralan. Pero kung bakasyon, hindi nyo naman to kailangan. Pero itong pagkain, ayan, pati itong tubig, kailangan natin yan araw-araw kasi hindi tayo mabubuhay nang wala yan. So, nais kong alamin ninyo o makinig kayong mabuti sa mga ito. Nutrisyon. Pag sinabi nating nutrisyon, ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng tamang pagkain para sa kalusugan at pagpapalakas ng katawan. Okay? Yan, yun yung tinatawag nating nutrisyon. So, pag tayo ay may tamang nutrisyon, mabilis tayong makakaiwas sa sakit kasi meron tayong panlaban. At ang nutrisyon ay makukuha sa tamang pagkain. Yan. So, pagkain, isa sa ating pangunahing pangangailangan. So, ginagawa nitong aktibo, malakas, malusog ang ating katawan upang tayo ay makapaglaro at makapagtrabaho. So, kailangan natin ng pagkain. Pagkain na masustansya. Hindi lahat ng pagkain ay ating kailangan. So, ang pagkain ang isa sa pangunahing pangangailangan ng tao. Meron tayong 3 pangunahing pangangailangan. Ito ay ang unang-una pagkain, kasuotan at ang ating tirahan o bahay. Ang pinakamahalaga ay ang pagkain. At uulitin ko, hindi lahat ng pagkain ay ating kailangan. Ang kailangan natin ay pagkain masustansya. Ito ang mga pagkain na nagbibigay ng sapat na linamnam ng mga pangunahing sustansya tulad ng protina, carbohydrates, taba, pero yung taba na healthy, no? Hindi kasi lahat ng taba ay healthy. Bitamina at mineral upang mapanatili ang maayos na kalusugan. Ito naman ang hindi masustansyang pagkain at ito yung mga pagkain hindi natin kailangan. Yan. So, mga pagkain karaniwang mataas sa asukal, taba. Ito yung mga taba na hindi maganda. At asin at iba pang sangkap na hindi nakakabuti sa katawan. Maaaring ito ay mukhang masarap ngunit hindi masustansya tulad ng junk foods at soft drinks. Pag sinabi nating junk food, ano ba yung Tagalog ng junk? 'Di ba, basura? So, ibig sabihin, kapag ang pagkain ay kabilang sa junk foods, ito ay pagkaing basura. Kakain ka ba ng basura?
So ito ay mga pagkain na nagbibigay sakit sa ating katawan, hindi kalusugan. Kaya hindi natin ito kailangan. Kailangan natin ng balanseng pagkain. O ano ba yung balanseng pagkain? Ang balanseng pagkain ay pagkain na naglalaman ng tamang halaga ng iba't ibang nutrisyon mula sa tatlong pangkat na pagkain na go, grow, at glow na nagbibigay kalusugan, lakas, at sigla sa ating katawan. So, dito sa Go, Grow, and Glow, ang pinakamarami dapat nating kinakain ay mula sa Glow. Kasi ang mula sa Glow ay mga pagkaing lumalaban sa mga sakit. At ito ay nakakapagpaganda ng ating kutis at katawan. Isa-isahin natin ang Go, Grow, and Glow. Ito yung mga basic food groups. So, ano ba yung mga Go foods? Ito ay mga pagkain nagbibigay ng enerhiya. Naglalaman ito ng mataas na halaga ng carbohydrates at taba na nagbibigay sa katawan ng init at enerhiya, kaya maaari tayong tumakbo, tumalon, at maglaro. So, sa makatuwid, ang Go food ang mga pagkain kailangan nating kinakain sa umaga. Kasi sa umaga, marami tayong gagawin hanggang hapon. Mahaba yung oras ng ating pagtatrabaho, kaya pag-aaral. Yan. So, dapat marami tayong energy na nakastock sa umaga pa lang para ma-perform natin ng maayos ang ating mga gawain. So, ito yung mga kanin, tinapay, mga pasta. Yan. So, yun yung mga halimbawa ng Go Food. So, pampalakas, pampasigla. Kaya kapag umaga, dapat kumakain tayo ng kanin. Kaya yung pandesal, ginawa siya sa umaga kasi yung pandesal ay kabilang sa Go Foods. No, kung kayo ay nagda-diet, tapos sasabihin yung hindi kayo kakain ng kanin at kayo ay magpapandesal na lang, nagkakamali kayo. Kasi ang pandesal ay mataas din sa calories. Okay? Grow foods. Ito naman ang mga pagkain na may sustansya sa pagbuo ng katawan. So, tumutulong ito upang tayo ay lumaki. Mayaman ito sa protina na tumutulong sa katawan na lumaki at lumakas. So, ito kadalasan ng mga pagkain galing sa hayop. Karne ng manok, karne ng baboy, isda, itlog, keso, gatas. Yan. Ito yung mga grow foods. Pampatangkad, pampabuo ng katawan. Okay? Yan. O tandaan niyo, ang clue lang dito ang sa grow food ay mga pagkain galing sa hayop. At ang ikatlo ay glow foods. Ang glow foods ay mga pagkain na nagbabalanse sa katawan. Mayaman ito sa mineral na tumutulong sa pagprotekta ng katawan mula sa sakit. Pinapanatiling malusog ang bawat balat at buhok at malinaw ang ating mga mata. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi ito dapat ang marami tayong kinakain upang malabanan natin ang sakit. Kasi dito kabilang ang mga prutas at gulay. Pero hindi lahat ng galing sa halaman ay kabilang sa glow food, kagaya ng kanin. O yan, di ba? Galing sa halaman yon. Pero kabilang siya sa go foods. Okay? So yung mga prutas at gulay, ito yung mga halaman na kabilang sa glow foods. So, ulitin natin, ano ang mga pangunahing kailangan ninyo upang maging malusog at aktibo at bibo? Ito ay ang pagkain. So, nais kong tingnan ninyo ang mga larawan at sabihin ang ngalan nito. Ano ang nakikita nyo? Saging at kalabasa. Yan, ang saging at kalabasa ay mga dilaw na pagkain na tumutulong upang luminaw ang ating mata. Ano naman to? Sitaw at mansana. So, mahalaga ito. Ito ang mga pagkain kabilang sa glow foods. Itlog at gatas, saan kaya ito kabilang? Tama, ito ay kabilang sa grow foods kasi ang itlog at gatas ay galing sa hayop. Kanin at isda. So, ang kanin, kabilang siya sa go foods at ang isda ay grow foods. So, ano-ano ang mga masustansyang pagkain na nakikita ninyo sa larawan? Sige nga, inyong manggitin. O, eto ba? Masustansya ba ito? Tama, kamatis. Eto, mangga, tama. French fries. Hindi. Candy.
Hindi rin. Kasi lahat ng matamis, yan, hindi yan healthy. Talong, tama. Cake, hindi din. Gatas, tama. Pechay, okay, kabilang ito at ang karne, ayan, kabilang din. So, yung karne, yung mga pagkain galing sa hayop, mas maganda kapag hindi natin ito ipiprito. At kung hindi natin maiwasang magprito, dapat limitahan lang natin, no? Kasi yung mantika, siya, kahit healthy yung pagkain, kagaya ng itlog, healthy ang itlog. Pero kapag lagi mo itong pritong kinakain, hindi na ito naging healthy kasi laging may mantika kayong pinapapasok sa loob ng ating katawan at hindi yun healthy. So, maglaro tayo. Mystery box. Tingnan ang laman ng mystery box ng mga pagkain at sabihin kung ito ba ay masustansya o hindi. Gapas. Tama, ito ay masustansya. Pampatibay ito ng buto. Next, ito, mga pagkain galing sa fast food, soft drinks, burger, french fries. Di ba? Ang sarap. O, pero ito ay hindi masustansya. Yan, ito, gulay. O, tama, ito ay masustansya. Prutas. Okay, very good. Ito din ay masustansya. Tandaan, ang prutas at gulay ay kabilang sa glow foods. Anong pagkain nga ang dapat ninyong kainin? So, ito ay mga pagkaing masustansya. At alin ang hindi nyo dapat kainin? Ang mga pagkaing hindi masustansya. Okay? Yan. So, anong mangyayari kung hindi masustansya ang kinakain mo? Siyempre, maaari kang magkasakit, maging matamlay. Yan, lalo na kung maraming asukal lagi ang iyong kinakain. So, ano ang pangunahing pangangailangan ng tao? So, kailangan natin ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Ano-ano ang mga masustansyang pagkain na dapat natin kainin? O, tandaan, ito ang prutas at gulay. Bakit mahalagang kumain ng masustansyang pagkain upang tayo makaiwas unang-una sa lahat sa sakit? Dahil ang ating paligid ay madumi na, so konting galaw lang, ayan, konting pagkakamali lang, magkakasakit na tayo dahil sa mga germs sa ating paligid. Kapag bibili ka ng pagkain, ano-ano ang mga bibilhin mo at bakit? Sige nga, kayo nga magsabi. So, kung kabilang dun sa mga sinabi niyong prutas at gulay, yan, napakahusay ninyo. Okay, tingnan ang mga larawan, sabihin niyo na lang ang check kung ito ay masustansyang pagkain at X naman kung hindi. Number 1, check or X? So, ito ay check. Okay? Wheat bread to. Mas healthy to kaysa dun sa white bread. Yan. So, ganito dapat yung bread na kinakain natin. Next, prutas. So, ito ay syempre, check. Next, gulay. Ayan, syempre, check. Lollipop, candies, eki. So, hindi healthy yung mga matatamis. Pwedeng kumain pero minsan lang. At chips. Okay, ekis, kabilang to sa mga hindi masustansya. Ngayon, punta na tayo sa day 2 ng ating aralin. So, nandito pa rin ang aking pansariling pangangay. So, ngayon, ang ating layunin na ilalarawan ng kasuotan ayon sa panahon at gamit nito na kapagpapakita ng pagpapahalaga sa kasuotan bilang isa sa mga pangunahing pangangailangan. Ano ba ang kahulugan ng kasuotan? So, ito ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan. Ito yung sinusuot natin araw-araw o ito ang tinatawag nating damit. So, ito yung mga halimbawa ng damit. O, damit na pantag-init. Ito ang damit na maluwag at maginhawa sa katawan tulad ng duster, shorts, t-shirt, sando at mga luma, ngunit maayos pang damit. Okay lang na hindi bago ang damit, basta ito ay malinis. Eto naman, damit pantulog. Ito ay kasuotang manipis, maluwang at maginhawa tulad ng pajama at nightgown. Mahalagang magpalit ng damit bago matulog. Bakit? Kasi kung madumi ang damit na isusuot natin,
kakapit ito sa ating higaan. Siyempre hindi naman natin pinapalitan lagi ang sapin ng ating higaan. So, kung laging madumi ang ating isusuot na damit dahil hindi tayo nagpalit bago tayo matulog, so dun didikit yung germs. 'Pag natulog tayo sa susunod, may germs na nakadikit sa higaan natin at maaari itong dumami. So, kaya dapat malinis ang ating ipantutulog na damit. Damit, pamasok o uniporme na ginagamit sa pagpasok sa paaralan. Karaniwan ito ay blusa at palda sa babae at polo at short naman sa mga lalaki. Damit pang tag-ulan o panlamig. Ito ang kasuotang yari sa plastic o goma. Ipinapatong ito sa damit upang hindi mabasa ng ulan. Proteksyon din ito laban sa lamig. Halimbawa nito ay kapote at jacket na pantag-ulan. Damit panloob, yan. Ito ay ginagamit upang magbigay proteksyon sa katawan lalo na sa masiselang bahagi nito, kagaya ng panty at brief. Kabilang dito ang kamison, kamiseta, sando, salwal, panty at brief. Okay? So, yan. Hindi ito nakakatawa, may ibang basa kasi pag binanggit yun natatawa na. So, ito yung normal na ating kasuotan kaya hindi dapat ito pinagtatawanan. Damit pagsamba o panlakad, ito ay maaaring magara o simple, malinis at naiba sa karaniwang damit na isinusuot araw-araw. Ito ay ginagamit kapag may okasyon tulad ng salo-salo, pagsamba, at pagdiriwang na dadaluhan. O, yan. Tignan ang mga larawan at pagtambalin ang tamang ngalan ng kasuotan. O, t-shirt. Alin ba dyan? Itong short. Nasaan ba ito? Yan, salawal ito. Ito ay pajama at uniforme. Itong una, jacket, t-shirt, at palda. Ito naman, yan, kulayan ang kumpletong kasuotan kung ikaw ay papasok sa paaralan. So, i-drawing nyo na lang kung alin dito yung tamang kasuotan na isusuot nyo kung kayo ay nasa paaralan. Tapos kulayan nyo. So, kung ikaw ay babae, ano nang i-drawing mo dito? Siyempre ito. At kung ikaw naman ay lalaki, itong iyong i-drawing. Okay, pagpatiin natin. Ayan, ang magkaparehong kasuotan sa Hanay A at Hanay B. Ito, anong katapat ba nito? Yan, sando. Ito, pantulog. Ito naman ang jacket. Ito ay pagsimba. Ayan, at ito naman ang pambaba o pantalon. Okay? Ano ang isinusuot nyo kapag may okasyon kayong pupuntahan? O, dapat yung maayos nyong damit. Kailangan ba ang bagong damit o hindi? Oh, siyempre hindi. Hindi kailangan. Paano kung wala kayong perang pambili? O, hindi kailangan laging bago ang damit. Kailangan lang magkasya ang pambili ng damit kasi yun ng pambili ng pagkain. O, kapag may luma ay maaari pang gamitin na kasuotan. Okay? Ano-ano nga ba ang iba't ibang kasuotan na ating pinag-aralan? Okay, so meron tayong panloob, pambahay, uniform, yan. So tingnan ang mga larawan, pili ng tamang letra na nagpapakita ng tamang sagot. Kung ikaw ay papasok sa paaralan, alin dito ang dapat mong suotin? Okay, siyempre ito. Next, araw ng linggo, magsisimba kayo, ano ang susuotin mo? Okay, so ito, letter C. Next, mainit ang panahon, ano ang dapat mong isuot? Siyempre ay itong letter B. Gabi na at gusto mo nang matulog, ano ang dapat mong suotin? Okay, siyempre ay pajama. Okay? At malakas at malamig ang hangin, ano ang dapat mong suotin? Siyempre, letter A, jacket. Okay, ngayon, nandito na tayo sa day 3 ng ating aralin. Tingnan ang magkaparehong kasuotan sa Hanay A at sa Hanay B gamit ang linya.
Okay, so dito sa hanay A, alin kaya ang katapat niya o kapareho niya? So eto yun, siyempre. Eto naman, nasaan kaya dito ito? Ayun. Eto, asan ito? Yan, itong short at etong hooded jacket. Okay, so ito yung mga kasuotang pinag-aralan natin nung nakaraang araw. Yan. So ngayon, ang layunin natin ay natatalakay ang kahalagahan ng tirahan bilang isa sa pangunahing pangangailangan na ibabahagi ang gampanin sa pamangalaga ng tirahan. Ngayon, alamin natin ang kahulugan ng sumusunod na salita. Tirahan, pamilya, magulang, at kapatid. So pag sinabi nating tirahan, ito ay lugar kung saan tayo nakatira. Pamilya, ito ang mga taong tumitira sa isang tahanan. Magulang, ayan, sila yung mga nanay at tatay ng mga anak at syempre kapatid. Okay? Nais kong tingnan nyo ang nasa larawan. Anong inyong nakikita? Yan, ito ay pamilya at ang kanilang tahanan. So, nais kong basahin muli ninyo, tirahan, pamilya. O, saan ba kayo nakatira? Alam nyo ba kung saan kayo nakatira? Okay, so mahalaga na malaman nyo kung saan kayo nakatira. O, kasi syempre, halimbawa nawala kayo, kasi hindi niyo alam kung saan kayo nakatira, hindi niyo naman puwedeng sabihin nakatira kami sa tabi ng mangga, maraming mangga sa paligid. Nakatira po kami sa blue na gate. So, maraming blue na gate sa, paligid. So, kaya dapat alam niyo yung eksaktong address niyo kung saan kayo nakatira. So, ang tirahan ba ay pangunahing pangangailangan natin? Opo, bagamat may mga tao na namumuhay na walang tirahan, kagaya ng mga palaboy, pulubi, kailangan natin kasi ng tirahan para maging maayos ang ating buhay. So, hindi magiging maayos ang buhay natin kung tayo walang tirahan. Saan kayo tutulog ng maayos, malamok sa labas? Saan kayo maglalabas? Saan kayo magliligo? Saan kayo magsi-CR? Saan kayo magbibihis, 'di ba? So, ang tirahan ay proteksyon natin. Yan. So, yun yung mga possible na mangyari kung wala tayong tirahan. So, paano mo pangangalagaan ang iyong tirahan? Anong gagawin mo upang mapangalagaan mo ang iyong tirahan? Siyempre, dapat ito ay iyong linisin. Kasi ang malinis na tirahan ay maganda upang makaiwas tayo sa sakit. Okay, kasi kung madumi ang ating tirahan, doon tayo lagi nag-i-stay sa loob, doon kakalat yung mga bacteria, virus, germs, mabilis tayo magkakasakit. Tsaka masarap sa pakiramdam ang isang malinis na tirahan. Yan. So, puna ng sagot sa bawat patlang upang mabuo ang idea. Ako si, sabihin ang iyong pangalan. O, ano ang gagawin mo upang mapangalagaan mo ang iyong tirahan? Ako ay, halimbawa, nagwawadis upang mapangalagaan ko ang tirahan ko. Ako ay nagpupunas. Yan, ako ay nagliligpit ng laruan upang mapangalagaan ng aking tirahan. So, mahalaga na dapat alam nyo kung anong mga bagay na ginagawa nyo upang mapanatiling malinis ang inyong tirahan. So, tandaan, ang tirahan ang isa sa pangatlo na pangunahin nating pangangailangan. Ngayon, para sa huling gawain, iguhit nyo sa kwaderno nyo ang inyong tirahan. Yan lamang ang ating aralin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.